Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Ang iyong feedback ay makakatulong sa akin na mapabuti at pagandahin PA ang MGA sumusunod na kwento. Maraming salamat po. Umiikot ang kwento. Si Nina 30, HR officer na tahimik ngunit mapanuri, may lihim na relasyon sa isang department head na siya ring iniimbestigahan. Pakinggan natin ang kwento. Ngayong araw ako si Nina, 30 taong gulang, HR officer na nakasanayan na ang katahimikan ng aking opisina. Nakatago ako sa MGA filing cabinet, MGA folder ng employee records, at MGA confidential memo na para bang palaging may sariling bigat. Tahimik akong tao at iyon ang dahilan kung bakit madalas akong piliin ng HR director naming si Ma'am Tessa para sa MGA sensitibong kaso. Minsan iniisip ko, hindi ba't mas madaling magtiwala sa isang taong hindi mahilig magsalita? Isang Lunes ng umaga, tinawag ako ni Ma'am Tessa sa kanyang opisina. Maaga PA at ang araw ay pumapasok sa salamin ng gusali. Tumatama sa MGA dokumentong nakapatong sa mesa niya. Nakaupo siya, nakasalamin at hawak ang isang makapal na folder. Nina, panimulan niya, may bagong reklamo. Confidential ito at kailangan ng masusing investigasyon. Ibinukas niya ang folder at itinulak ito sa akin. Si Marco. Parang tumigil ang oras, si Marco, head ng isang departamento, kilala sa husay, sa karisma at sa paraan niyang gawing komportable ang lahat ng tao sa paligid. Pero higit sa lahat siya ang taong minahal ko sa maling paraan. Binasa ko ang laman ng folder, magasalaysay ng ilang empleyado, magabulong ng favoritism, ng bias sa promotions, at ng MGA closed-door meetings na laging siya lang at ilang piling staff ang naroon. Ikaw ang mag-lead ng investigation, Nina. Mapanuri ka, tahimik at alam kong kaya mong maging impartial. Tumango ako. Opo, ma'am. Walang nagbago sa ekspresyon ko, pero sa loob ko parang may bombang sumabog, asterisk, asterisk, asterisk. Sa buong araw, pilit kong itinago ang kaba. Dumaan ako sa MGA mesa, nagtanong ng paunti-unti, nag-file ng MGA paunang report. Para bang normal na araw lang, pero sa bawat pagbasa ko ng MGA pangalan sa reklamo, sa bawat paglista ng MGA ebidensya, naroon sa likod ng isip ko ang katotohanan. Mahal ko ang taong iniimbestigahan ko. Bago magtapos ang araw, tumawag si Marco. Hindi sa opisina, kundi sa cellphone ko. Pwede ba tayong magkita? Mahina niyang sabi. At gaya ng dati, kahit alam kong delikado, pumayag ako. Asterisk, asterisk, asterisk. Gabing-gabi na nang pumunta ako sa parking lot ng gusali. Madilim, malamig ang hangin at iilan lang ang ilaw na gumagana. Nakita ko ang itim niyang kotse na nakaparada sa dulo. Binuksan niya ang pinto mula sa loob at pumasok ako. Tahimik kami noong una. Ang tanging ingay ay ang mahinang tugtog ng radyo at ang ugong ng aircon ng sasakyan. Alam ko na ikaw ang inassign sa kaso. Panimula niya, hindi tumitingin. Oh, sagot ko, mahina rin. Wala akong magagawa, Marco. Utos iyon. Huminga siya ng malalim. Alam kong hindi ako perpekto. Alam kong maraming naiinggit. Pero Nina, hindi ba pwedeng ikaw at ako manatiling tayo kahit sandali? Hinawakan niya ang kamay ko at kahit anong pilit kong huwag gumanti, hindi ko kinayang bawiin. Nina, kung may mangyari, nagpatuloy siya, nanginginig ang boses. Panghawakan mo lang na mahal kita. Hindi ko na siya sinagot. Tahimik akong bumaba sa kotse at naglakad palayo. Ang bawat yabag ko ay mabigat at ang bawat hinga ko ay puno ng pagkakasala. Asterisk, asterisk, asterisk kinabukasan, maaga akong pumasok. Inayos ko ang mesa ko, inilapag ang folder ni Marco at nagbukas ng email. Ngunit bago ko PA masimula ng trabaho, napansin kong may brown envelope na nakapatong sa gitna ng mesa. Walang sulat, walang return address, nanginginig kong binuksan iyon. Sa loob isang larawan, ako at si Marco, magkasama sa labas ng isang bar
1 linggo lang ang nakalipas. Nakaupo kami sa sulok. Nakatawa ako, siya naman ay nakatingin sa akin na para bang wala ng ibang tao sa paligid. At sa ibaba ng larawan, may nakasulat na maliliit na letra. Kumpidensyal na memo. For Nina's eyes only. Nanlamig ako, sino ang kumuha nito? At bakit napunta sa mesa ko? Ang kaso laban kay Marco ay opisyal na TR. Kinuyom ko ang larawan hanggang mamula ang MGA daliri ko. Gusto kong punitin niyon at itapon sa shredder, ngunit HR officer ako. Ang unang aral na itinuro sa akin. Kahit masakit, ang ebidensya ay hindi pag-aari ng damdamin. Ibinalik ko ang hininga ko sa tamang ritmo, isinuot ang aking investigator voice, at naglog ng bagong entry sa case file. Underscore, anonymous submission, hand delivered. Photograph of Nina and Marco outside a bar. Time unknown, source unknown. Nilagyan ko ng selyo ang sobre, inilagay sa tamper-evident bag at dinala sa maliit naming evidence cabinet sa HR lab. Habang isinasara ko ang pinto, kita ko sa refleksyon ng salamin ang mukha kong nalalalim ang eye bags, isang mukhang kailangan ng tulog at katatagan. Umaga, PA lang iyon. Sa labas ng bintana ng HR floor, kumikislap-kislap ang araw sa kahan ng MGA, sasakyang dumarami sa EDSA. Puno na ang inbox ko ng MGA availability for interview na reply. Sa kanang sulok ng mesa ko, nakalista ang MGA pangalan, Ella, analyst, Ramon, senior staff, at 2 junior na si Bea at Kyla. Nakaset din sa hapon ang kooperasyon kay Jiro mula IT security para sa access logs. May isa pang entry sa planner, underscore check-in with Tessa, status update. Parang ordinaryong araw sa laman ng papel, pero alam kong hindi na ordinaryo ang aabutin ng bawat tanong ko. Unang pumasok si Ella, 25 mahinhin pero matalim ang tingin kapag nagsasalita. Umupo siya sa tapat ko, naglagay ng bag sa kandungan at hinawakan ng mahigpit ang zipper na para bang iyon ang makakapigil sa panginginig ng kamay niya. Salamat sa oras, bungad ko, formal na may lambing. Standard process lang ang gagawin natin. Whatever you share stays in the file. Pwede kang huminto kung hindi ka komportable. Okay? Tumango si Ella. Okay, Ma'am Nina. Paglilinaw, wala tayong ilalagay na leading questions. Ikwento mo sa sarili mong salita kung ano ang naranasan mo or napansin mo sa pamamahala ni Sir Marco. Hindi siya agad nakapagsalita. Tumingin muna siya sa bintana saka muling binalik ang tingin sa akin. Sa una po, maayos si Sir, organized, malinaw sa tasks, pero nitong huling quarter, may MGA approval na dumadaan sa gabi. Mga alas 11, alas 12, minsan 1:00. Kadalasan chat lang niya. Approved, see me tomorrow. Parang madali na ang go signal kapag yung MGA paborito niyang tao ang nag-propose. Kapag hindi, ang hirap humabol. Paborito? Tanong ko, maingat ang tono. May MGA pangalan po. Ayokong magkamali, pero parang mas madali sa kanila ang travel slots, training seats, minsan PA. Kapag Biyernes ng gabi, may closed door sync siya. 2 o 3 lang sila sa opisina niya. Wala namang nakasulat sa kalendar kung ano yon. Naimbitahan ka ba? Isang beses lang. Hindi ko tinanggap. Sabi ko may family dinner. Sumulat ako ng buod ng pahayag niya, hinayaan siyang magpahinga. May narinig ka bang direktang pilit o kondisyon? Umiling siya. Wala pong malinaw, pero ramdam mo na, kapag malapit ka kay Sir, mas mabilis ang galaw ng papeles mo. Kapag hindi, mahirap. May kahalintulad ka bang obserbasyon mula sa iba? Tumango si Ella dahan-dahan. Si Kyla, si Bea, tsaka may isang supplier event sa hotel noong nakaraang buwan. May nagsabi sa akin na may hating gabing kita-kita. Pagkatapos, hindi ko nakita. Usap-usapan lang. Nilingon ko ang recorder, sinigurong malinaw ang audio.
Okay, Ella. Salamat. Ilalagay ko rito na observation and perception-based ang bahagi ng pahayag mo at walang direct harassment claim mula sa iyo sa ngayon. Pipirma ka ba sa written statement mo? Pipirma po. Nang umalis si Ella, napahawak ako sa sentido. Walang direktang akusasyon pero malinaw ang pattern na sinasabi niya, pabor-paboran, gabing approvals, saradong pinto. Sa HR, alam naming hindi laging krimen ang ganitong pattern, pero maaari itong magsilang ng hindi patas na kapaligiran. At kung totoo ang tungkol sa hotel, mas lalalim ang butas. Sumunod si Ramon, senior staff. Mas diretso siya. Hindi ako magpapaligoy, wika niya, diretso sa upuan. Magaling si Marco sa resulta, pero matagal na yang may iniikutan sa system. Kapag gusto niyang pumasa ang proposal, ipapahatid sa gabi. Kapag ayaw niya, ipahihintay ng 2 linggo. Ang masama, may MGA taong laging nasa yes column. May alam kang ebidensya? Tanong ko. Access logs, badge entries. Nasa HR ba yon? Sa IT. Makikita mo kung anong oras bukas ang opisina niya at kung sino ang pumapasok. May nakita ka bang personal na pakikitungo na lumampas sa profesional? Napatingin siya sa recorder, saka sa akin. Ala akong hawak na mapapatunayang ganon. Pero, yumuko siya, nag-ikot ng ballpen, 1 beses 1:30. Palabas ako ng elevator, may babaeng lumabas sa opisina niya. Nakatalikod, hindi ko nakita ang mukha. Hindi ako tsismoso, ma'am. Pero kung fairness ang pag-uusapan, hindi malinis ang pakiramdam. Gusto mo bang ilagay sa salaysay ang eksaktong petsa at oras? Ilalagay ko kung anong naaalala ko, pero hindi ako magsisinungaling, hindi ko nakita kung sino. Pinirmahan niya ang statement at nang kumalma ang pintuan sa pagsara, naramdaman kong lalong kumunot ang kwento. Sa HR, may tawag kami sa ganitong puntong hindi PA kumakatas ang pruweba pero mabigat ang hangin, underscore the threshold of concern. Nasa bingit ka na ng pag-aksyon pero hahanap ka PA ng konkreto. Pagpatak ng 2:00, dumating si Jiro mula IT security. Payat, tahimik, laging bitbit ang maliit na backpack. Nina, bati niya, 2 set ng data, badge access at printer logs. Ina-anticipate kita, sagot ko, at inilabas ang chain of custody forms. Ay Ali, log natin lahat ha. Ilagay mo rito kung anong oras mo kinuha at kung aling server ang pinanggalingan. Ipinakita niya sa akin ang spreadsheet. ETO, access sa opisina ni Marco. Tingnan mo tong pattern, tuwing Biyernes may entries ng 043, 105, 137. Hindi normal yan. At may 2 beses na nagamit ang visitor badge. Visitor, reprographics ang alias, pero walang naka-assign na ganoang bisita sa receptionist logs. CCTV, yung 2 Biyernes na to, naka-maintenance ang camera sa koridor na yon, pero may partial feed sa elevator lobby. Makikita mong may silwetang pumapasok, hindi malinaw. Printer, may color print jobs na galing sa room ni Marco, oras 2:05. Wala sa queue kung ano ang dokumento, naka-untracked kasi mula sa personal device. Pinakita niya sa akin ang screenshot. Mahabang listahan, MJ oras na parang nagmamarka ng pulso ng isang lihim. Jiro, sabi ko, kailangan natin ng secure flash drive. Ilalagay ko to sa evidence cabinet. At kung may incremental pulse PA, dumiretso ka sa akin o kay Tessa. Tumango siya. May audit trail to. Huwag kang mag-alala, documented lahat. Sa gitna ng pag-uusap namin, tumunog ang chat ni Tessa. Status check at 4 p.m. Underscore copy. Underscore, sagot ko. Pinagpag ko ang leeg ko, parang gusto kong itaboy ang antok at bigat ng dibdib. Bandang 3:00, lumapit sa mesa ko si Liza mula admin para magpa-acknowledge ng memo routing. Ma'am Nina,
Pirma lang po rito. Napansin kong matagal ang tingin niya sa tamper bag sa tabi ko. May evidence po kayo? Grabe, seryoso na pala. Routine lang. Tugon ko, pinilit ang neutral ng ngiti. Hindi ko kailangang ipaalam sa kahit sino na ang laman ng bag ay litrato ko at ni Marco. Parang biglang lumiit ang opisina. Bawat kapirasong ingay sa pantry, bawat yabag sa hallway, nagiging tanong, sino ang nagpadala ng larawan? Sino ang nagmamatsyag? 4:00, pumasok ako sa opisina ni Tessa. Malinis ang mesa niya, ang MGA papel, magkakapatong na parang isinaayos ng ruler. Nina, wika niya bago ako makaupo. Kamusta ang intake? May 2 salaysay, observation-based pero consistent sa gabing access at closed-door meetings. Nakuha ko na rin ang initial logs kay Jiro. God. Tinulak niya sa akin ang isang checklist. Sunod, unmask patterns. Huwag kang aasa sa iisang kwento. Alam mo ang drill, metadata, invites, expense reports. At Nina, tumigil siya, tinitigan ako ng tuwid. Sigurado ka bang kaya mong manatiling impartial? Hindi ito biro. Pinakawalan ko ang hangin. Kaya ko, ma'am. Kung may kahit anong conflict, kahit personal, sabihin mo sa akin ngayon, PA lang. Wala akong idedeklara sa ngayon. Nagmintis ang tingin ko, sandaling dumapo sa plorera sa gilid. Napahiya ako sa sarili ko, kailangan kong maging bato. I'll keep you updated. Paglabas ko, bumigat ang MGA hakbang ko papunta sa elevator. Sa salamin, nakita ko ang HR ID ko na kumikintab sa liwanag. Parang sumisigaw ang apelyido ko sa lanyard. _manindigan ka. Lumalim ang hapon. Sumikip ang dibdib ko nang mag-pop ang isang message sa phone ko mula sa number na kabisado ng katawan ko. Across the street, 10 minutes, coffee, public place. Si Marco. Sa kabila ng lahat, tumawid ako. Ang kafe ay may malalaking bintana at serbisyo ng kape na mahal ang lasa. Umupo ako sa dulo, pinili ang mesa na may nakatagong anggulo. Dumating si Marco, Maya naka-rolled sleeves, dala ang bahagyang ngiting alam kong pangdisarma sa kahit sinong kausap. Salamat, sabi niya, at agad na tinakpan ang usapan ng pag-order. Pagupo, tiningnan niya ako, malungkot ang MGA mata. Nina, may laban to, may gustong bumagsak ako. Pera, politika, budget, alam mo na ang laro. Hindi laro ang proseso. Sagot ko, may salaysay, may logs, hindi ito chismis lang. Alam kong trabaho mo to, pero pakinggan mo rin ako. Yumuko siya, pinisil ang tasa. May MGA taong na-disappoint sa MGA tinanggihan ko, sa promosyon, sa budget. Magaling akong target, madali akong pintasan dahil charismatic ako. Mapait siyang ngumiti. Charismatic daw? Parang kasalanan. May paboran ka ba? Tinatapos ko ang trabaho, Nina. Minsan mabilis ang pabor sa mabilis kumilos. Minsan tumatagal sa ayaw umayon. May gabing access sa opisina mo. May visitor badge na wala sa log. Huwag kang basta mag-conclude sa numbers. Sagot niya, mas mahina. Minsan, nililinis ng maintenance ang koridor. Minsan, may tumitingin sa file cabinet. Hindi lahat ng gabi may masama. Masama or hindi, may prosesong susundin. Tahimik kami. Sa pagitan ng 2 tasa, ramdam ko ang dating init na pamilyar. Naroon PA rin, isang sindi ng pusporo sa hangin. Sinubukan niyang abutin ang pulso ko. Mabilis ko iyong inalis. Huwag, sabi ko. Halos pabulong. Kailangan nating lumayo, kahit dito lang. Huwag mo na akong tawagan sa personal. Tumango siya, mabigat ang muka. Sige. Pero Nina, tumigil siya at may kung anong desperasyon sa tingin, huwag mong hayaang lunurin ka ng MGA taong hindi mo nakikita. Umuwi akong dala ang amoy ng kape at MGA salitang kumakapit sa suot kong blouse. Sa MRT, hawak ko ang strap habang sumasayaw ang tren sa rails. Sa labas, dumarami ang ilaw. Sa loob ko,
tumitindi ang dilim. Bumaba ako sa istasyon, naglakad sa overpass, at sumakay ng trike patungo sa kanto ng apartment. 8:00 na. Maingay ang MGA bata sa tindahan, umiihip ang hangin na may halong usok ng ihaw. Nang mahiga ako sa kama, pinilit kong huwag tingnan ang cellphone, ngunit mapanukso ang notifikasyon. Unknown number pan inangat ko ito at binasa ang unang linya. Tumigil ka, HR. Napaupo ako, sumunod na bubble. Hindi lahat ng pinto dapat binubuksan. Sa ibaba may attachment. _EMG_4013.ping_. Kapag may lamang inosente ang puso mo, hindi ka dapat matakot sa isang PNG. Pero sa sandaling iyon, tila may nanigas na bakal sa batok ko. Kinilinan ko ang phone, mabagal kong hinila ang screen. Bumungad ang screenshot, hindi litrato namin sa bar, hindi rin selfie. Ito ay kuha ng chat thread. Pangalan ko sa itaas, Nina, HR, sunod ang oras at petsa, at MGA bubble ng mensahe ko kay Marco, 2 linggo na ang nakalipas. _B2 1015. Diyan na lang, mas konti ang tao. Ingat, mag-jacket ka, malamig. Isang puso, isang thumbs up mula sa pangalang Marco Depthead. Parang humaba ang kwarto, parang lumayo ang kisame. Sino ang may access dito? Hindi ito galing sa phone ko. Naka-lock ang thread, naka-face ID. Ang UI ng screenshot ay hindi kung anong gamit ko. Ibang tema, ibang battery icon. At ang pangalan ko, Nina, HR, naka-screenshot mula sa kabilang side. May nag-screen share, may nag-clone. Nag-vibrate muli ang telepono bago ako makaisip. Mabilis, sunod-sunod, walang nakakatakas sa metadata. Magpahinga ka, Nina. Bukas. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang posibilidad na kilala ko ang nasa likod ng mensahe o ang katotohanang baka hindi ko siya kailanman makikilala. Tumayo ako, naglakad-lakad sa maliit kong sala, sinilip ang bintana. Sa baba, matamlay ang ilaw ng poste, may dumaan na motorsiklo at may humintong tricycle sa kanto. Wala namang kakaiba, pero parang lahat may mata. Sinubukan kong tumawag kay Jiro. Hindi niya sinagot, marahil nasa biyahe. Nag-type ako ng maikling mensahe. Jiro emergency. May screenshot ng private chat, posibleng compromised ang account ni Marco o device. Paki-prepare chain of custody plan for digital. Sinundan ko ng isa pang mensahe. Huwag mo munang sabihin kung kanino galing ang request. We proceed by the book. Habang tumitiyempo ang MGA daliri ko sa keypad, may isa pang notifikasyon na pumasok. Hindi na text. Isang email, subject line. Confidential na memo for Nina's eyes only. Nang buksan ko, walang laman na salita, tanging isang linya sa ibaba. Kung marunong kang magbasa ng MGA oras, magaling ka ring magbasa ng sarili mong puso. Kasunod ang thumbnail ng larawan, ang screenshot muli ng chat at sa footer, parang biro o panunukso, may ASCII art ng isang kandado. Hindi na ako nakatulog. Sa pagitan ng tunog ng refrigerator at mahinang ugong ng electric fan, pinakinggan ko ang bawat kaluskos na hindi ko alam kung imahinasyon ko lang. 2:05, may dumaan na ambulansya sa kalsada, nagbigay ng saglit na liwanag sa kisame. 3:00, tumila ang hangin. 4:00, tanging pusa ng kapitbahay ang maririnig. Sa dulo ng pag-igpaw ng oras, muko rin ang MGA mata ko, nagbigay ng maikling pagkakahimbing. Tinamaan ako ng liwanag ng umagang hindi maamo. 6:00, bumangon ako, nag-init ng tubig at binalikan ang MGA tala. Nagbukas ako ng bagong dokumento. Timeline, Marco case. Inilista ko, Biyernes, late night accesses, Sabado, anonymous photo, Lunes, Ella statement, Lunes hapon, Ramon statement, Lunes IT logs, Lunes gabi, meeting with Marco, Lunes 8:41 p.m., unknown text, threats, screenshot. Sa gilid nagsulat ako ng tanong, _.
Sino ang may hawak ng chat screenshot? Underscore sino ang may motibo? Underscore. Bakit ako ang tinatakot, hindi si Marco? At sa pinakababa, underscore, magre-recuse ba ako? Pumasok ako ng maaga. Sa elevator, nakasabay ko si Tessa, nakaputing blazer, parang hindi na apektuhan ng puyat ng mundo. Good morning, bati niya. Good morning, ma'am. May dagdag ba? Tanong niya, parang small talk pero may bigat. May lalabing bagong data, sagot ko. Kakaiba ang pinanggalingan. Tinanguan niya ako, pormal. Nina, kung may kailangang isuko, sabihin mo. Huwag mong kalabanin ang bagyo mag-isa. Paglabas ng elevator, kinuha ko ang susi ng evidence cabinet. Kailangan kong ilog ang bagong natanggap na digital item. Kahit hindi PA opisyal, kailangan kong isulat sa sarili kong notes. Nang buksan ko ang drawer ng mesa ko para kunin ang evidence tags, saglit akong napahinto. Sa loob sa ibabaw ng MJ index card, nakapatong ang isang maliit na USB na may nakadikit na papel. Nakayukong letra, parang sinadyang hindi pamilyar. For Nina's eyes only, huwag mong sabihing wala kang alam. Sa ilalim ng liwanag ng umaga, sa gitna ng HR floor na unti-unti PA lang nagigising, parang umalingaw-ngaw ang huling text sa utak ko. Underscore, hindi lahat ng pinto dapat binubuksan. Ngunit nasa harap ko ang isa pang pinto, isang maliit na USB na parang susi sa mas malalim na silid ng katotohanan. Humigop ako ng hangin at habang buo PA ang kamay ko, hindi ko PA rin maigalaw ang daliri papunta sa USB sapagkat sa sandaling iyon, alam kong anumang laman nito, mawawasak ang huling pader na humihiwalay sa trabaho ko at sa puso ko. Umaga ng Martes, nanginginig PA rin ang kamay ko habang nakatitig sa maliit na USB na natagpuan ko sa drawer ng mesa. Walang nakakaalam na nandun iyon, kahit si Tessa, kahit ang MGA kasamahan ko sa HR. Para bang may pumasok sa opisina kagabi at sinadyang iwanan ito. Ang papel na nakadikit dito ay parang panunukso. For Nina's eyes only, huwag mong sabihing wala kang alam. Isinara ko ang drawer at pinilit kumilos na parang wala akong napansin. Dumating ang MGA empleyado, isa-isang nagbukas ng computer, nagkape at nag-usap tungkol sa nakatakdang meeting. Ako na may umupo, binuksan ang laptop at sinimulang mag-encode ng summary ng MGA salaysay ni Ella at Ramon. Pero sa likod ng MGA report, ramdam kong tumatawag ang USB mula sa bulsa ng blazer ko. Bandang 10:00, nagpaalam ako na pupunta sa HR lab para mag-check ng audit trail. Doon, mag-isa isinaksak ko ang USB sa isang secure terminal. Ilang segundo ng katahimikan bago lumabas ang folder. Asterisk, asterisk, confidential, underscore, Marco, underscore, case, asterisk, asterisk. Sa loob, may 3 subfolders, asterisk, asterisk, calendar, asterisk, 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 messages, asterisk, 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 attachments, asterisk, asterisk. Kinabahan ako. Sino ang may kakayahang mag-compile ng ganito? At bakit diretso sa akin dinala? Binuksan ko ang asterisk, asterisk, calendar, asterisk, asterisk. Doon nakatala ang lahat ng closed-door sync meetings ni Marco. Biyernes ng gabi, 10:30 p.m., linggo-linggo. May MGA pangalan, hindi lang babae, kundi pati ilang lalaking empleyado. Ngunit sa ilalim ng listahan, may isang entry na nagpatigil sa akin. Personal meeting, Nina. HR. PETSA. 3 buwan na ang nakalipas, oras 11:45 p.m. Nanlamig ako, hindi kailanman isinulat ni Marco ang MGA pagkikita namin sa opisyal na kalendar niya. Paano ito nakalagay rito? Binuksan ko ang asterisk, asterisk, messages, asterisk, asterisk. Doon ko nakita ang kopya ng MGA chat namin. Hindi lang ang screenshot na ipinadala sa akin kagabi, kundi buong thread. Mula sa umpisa ng relasyon naming lihim hanggang sa huling gabi bago ako ma-assign sa kaso niya.
pati MGA boses na mensahe naka-archive. Marco, bulong ko habang pinapakinggan ang isang voice note. Boses ko humahagikik, nagsasabing, mag-ingat ka, baka may makakita. Ramdam ko ang init sa pisngi ko. Sa asterisk, attachments, asterisk, naroon ang MGA dokumentong hindi ko inasahan. Scanned copies ng expense reports, MGA resibo ng hotel bookings, at ilang larawan mula sa CCTV, lahat nakatag ng petsa at oras. At sa pinakadulo, isang draft ng memo na nakapangalan sa akin, Summer HR, findings, no basis. Nakalagay ang pirma ko pero alam kong hindi ko iyon ginawa. Humugot ako ng malalim na hininga, may gustong manipulahin ang proseso at ginagamit ang pangalan ko bilang instrumento. Asterisk, 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 hapon. Na nang kausapin ko si Jiro, tinawagan ko siya sa pantry, malayo sa ibang tao. Jiro, may kailangan akong ipakita pero kailangan nating siguruhin na secured ang usapan natin. Tiningnan niya ako, seryoso. Ano to, Nina? Isinuksok ko ang USB sa bulsa ko at hinugot ang maliit na papel. Hindi ko alam kung saan galing to, pero may laman na files tungkol kay Marco. Pati ako nadadamay. Napakunot ang noo niya. Delikado yan. Kung may nagfo-forge ng memo gamit ang pangalan mo, hindi ka lang witness, subject ka na rin. Tumango ako. Kaya kailangan kong malaman, may nakalog bang ibang access sa account ko? May ibang gumagamit ng credentials ko? Check ko mamaya, sagot niya. Pero Nina, ingat ka. Kapag lumabas na ikaw ay involved, baka i-frame ka nila. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagbalik ko sa mesa, nadatnan ko si Tessa. Nakaupo siya sa upuan sa tapat, tahimik na nakatingin sa MGA papel sa mesa ko. Nina, sabi niya, marami ka bang bagong nakukuha? May MGA inconsistency PA lang, ma'am. Inaayos ko PA. Tumango siya, pero hindi inalis ang tingin. Alam mo, maraming nakamasid sa'yo ngayon. Hindi lahat ng nagmamasid ay para tumulong. Maging maingat ka. Hindi ko alam kung babala iyon o pahiwatig. Nang tumayo siya at lumabas, para akong nawala ng hangin. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinagabihan, hindi ako dumiretso pa uwi. Naglakad-lakad ako sa kalsada, pinagmamasdan ang MGI ilaw ng lungsod, ang MGA tao sa kanto na abala sa ihawan, at ang MGA batang naglalaro ng habulan. Gusto kong magmukhang normal ang lahat, pero sa loob ko, nag-aalab ang kaba. Tumunog ang telepono ko mula kay Marco. Pwede ba tayong magkita? Kailangan kong magpaliwanag. Nagdalawang isip ako, ngunit sa huli, pumayag ako. Nagkita kami sa rooftop ng isang gusali malapit sa opisina. Malamig ang hangin at ang MJ ilaw ng syudad ay parang bituin na bumagsak sa lupa. Nina, panimula niya, may MJ taong gumagalaw laban sa akin at ngayon pati ikaw nadadamay. Totoo ba ang MJ closed door meetings? Totoo ba ang favoritism? Tanong ko diretso. Huwag kang maniwala sa lahat ng nakikita mo. Maraming gawa-gawa. Ang totoo, ginagamit nila ang relasyon natin para siraan ako. Pero Marco, sagot ko, kung may kinalaman ka, hindi kita kayang protektahan. Lumapit siya, hawak ang kamay ko. Kung sakaling bumagsak ako, huwag mong hayaang hilahin ka nila. Mag-resign ka na lang. Sumama ka sa akin. Bago ako makasagot, bumukas ang pinto ng rooftop. Isang security guard ang lumabas, pero hindi ako makalis ng tingin kay Marco. Sa MGA mata niya, may halong takot at desperasyon. At sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na buwan, alam kong lalong lumalim ang bitag na kinasasangkutan ko. Asterisk, asterisk, asterisk. Pag-uwi ko, pagod at magulo ang isip, binuksan ko muli ang laptop. Doon ko napansin ang isang bagong email mula sa unknown sender. Tomorrow, 9 a.m. Check the shared drive. Hindi ko alam kung anong makikita ko roon, ngunit alam kong iyon ang magtatakda kung saan hahantong ang kaso at ang relasyon namin ni Marco.
At sa 7 PA lang ng umaga, gising na ako, nakaupo sa maliit kong lamesa sa apartment, nakatitig sa laptop, na tila ba ako ang iniimbestigahan at hindi si Marco. Sa inbox, nakahilerang MGA unread emails, karamihan mula sa MGA kasamahan sa HR tungkol sa schedule ng MGA panayam at status reports. Ngunit ang pinakanagbibigay ng bigat ay ang isa. Tomorrow 9 a.m. Check the shared drive. Kumakabog ang dibdib ko habang naghihintay ng tamang oras. Nag-init ako ng kape, sinubukang magbukhang normal ang umaga, pero paulit-ulit kong binabalikan ang USB na natanggap ko kahapon. Nakalagay PA rin ito sa evidence bag sa drawer ng lamesa. Hindi ko PA rin alam kung kanino galing at bakit ako ang piniling target. Pagpatak ng 9:00, nag-login ako sa shared drive ng kumpanya. Isang bagong folder ang lumitaw, may pangalan. Asterisk, asterisk, HR_investigation_support, asterisk, asterisk. Nakalock ito ng admin access, pero nakabukas para sa akin. Nang i-click ko, lumabas ang tatlong files, _witness_statement, .pdf_hotel cctv.mp4 at _expense summary.xls6 _. Binuksan ko ang una. Doon nakalagay ang salaysay ni Ella pero mas detalyado kaysa sa mismong in-interview ko. May dagdag na linya. Narinig ko si Sir Marco na nagsabing mas madali kapag close tayo. Hindi ko lang alam kung anong ibig niyang sabihin. Nanlamig ako. Hindi niya ito nabanggit sa opisyal na interview. Sino ang nag-compile nito? Binuksan ko ang video file. Grainy ang footage mula sa isang hotel lobby. Nakita kong dumaan si Marco nakasuot ng polo, may hawak na folder. Ilang minuto ang lumipas, may sumunod na babae, nakaputing blouse, nakatalikod sa kamera. Hindi ko makita ang mukha, pero ang build halos kapareho ko. Huling binuksan ko ang Excel file. Doon nakalista ang MGA gastusin ni Marco. Dinner sa isang fine dining restaurant, 3 beses sa loob ng 2 buwan. Ang charge nakalagay sa entertainment. Pero sa remarks column, may nakatype, Kobias Saddi, dinner with HR Nina, confidential. No, para akong nadurog sa kinauupuan. Sino ang naglagay nito? Hindi ako kailanman sumama sa MGA dinner na iyon. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagdating sa opisina, halos wala akong nagawa. Ang MGA kasamahan ko sa HR ay abala sa kani-kanilang task. Walang kaalam-alam na ang pangalan ko'y kasama na sa MGA ebidensya. Bandang tanghali, tinawag ako ni Tessa sa kanyang opisina. Nina, panimula niya, dumating sa akin ang karagdagang dokumento mula sa whistleblower. May CCTV footage at expense reports. Nasa file mo na rin ba? Nagkunwaring kalmado ako. Opo, ma'am, nakita ko na. Alam kong mahirap ito, pero gusto kong malaman kung kaya mo PA ring ipagpatuloy ang investigasyon. Dahil kung may conflict of interest ka, mas makabubuting mag-recuse ka. Hindi ko siya matingnan ng diretsyo. Kaya ko po, ma'am. Hindi ko iiwanan ang proseso. Tinitigan niya ako para bang sinusukat ang tibok ng puso ko. Sige, pero tandaan mo, Nina, ang bawat hakbang mo may nakamasid. Asterisk, asterisk, asterisk. Hapon, inischedule ko ang panayam kay Ella para linawin ang dagdag na pahayag. Umupo siya sa conference room, medyo kinakabahan. Ella, panimula ko, lumabas sa file ang dagdag na linya sa salaysay mo. Sinabi mong narinig mong nagsabi si Marco ng mas madali kapag close tayo. Naalala mo ba kung kailan at saan iyon? Nagulat siya. Ma'am, hindi ko iyon sinabi sa inyo. Sa statement ko, general observations lang. Wala akong binanggit na ganon. Sigurado ka? Opo. Kung may nakasulat na ganon, hindi galing sa akin. Kinilabutan ako, ibig sabihin may nagdagdag ng pahayag sa dokumento. Asterisk, asterisk, asterisk. Pag-uwi ko, hindi ko napigilang makipagkita kay Marco.
Tinawagan ko siya at nagkita kami sa isang maliit na kainan malapit sa opisina. Halos sarado na. Umupo kami sa sulok, malayo sa ibang tao. Nina, wika niya agad, may kumakalat na gawa-gawang ebidensya. Expense reports, CCTV, ginagamit nila ang pangalan mo. Hindi ba't halata namang set up? Totoo ba ang MGA dinner sa resibo, Marco? Tanong ko, ramdam ang panginginig ng boses ko. Hindi ikaw ang kasama ko roon. Pero kung sino man ang gumawa ng summary, sinadyang ilagay ang pangalan mo para masira ka. Napalunok ako. May CCTV sa hotel. Ikaw at isang babae, halos kapareho ko. Hindi ikaw yon. Pero gusto nilang isipin mong ikaw, para mabaliw ka, para mawala ka sa balance. Pinisil niya ang kamay ko. Nina, may mas malaki dito kaysa sa atin. Si Tessa, hindi mo ba napapansin? Masyado siyang mabilis tumanggap ng anonymous reports. Hindi niya man lang chinecheck ang source. Parang siya mismo ang naglalatag ng bitag. Napatingin ako kay Marco. Sinasabi mong si Tessa ang nasa likod? Hindi ko sigurado. Pero isipin mo, bakit ikaw ang inassign sa kaso ko kung alam nilang may relasyon tayo? Hindi ba't mas madaling gamitin ka laban sa akin? Tumahimik ako, may punto siya. Pero paano ko haharapin ang posibilidad na pati ang boss ko ay kasama sa naglalatag ng patibong? Asterisk, asterisk, asterisk. Gabing iyon, habang naglalakad ako pauwi, nakatanggap ako ng panibagong mensahe mula sa unknown number. Next phase, prepare yourself. HR shared mailbox, 8 a.m. tomorrow. Halos madapa ako sa kaba at sa ilalim ng ilaw ng poste sa katahimikan ng kalsada, alam kong hindi lang si Marco ang iniimbestigahan, pati ako bahagi na ng laro. At kung totoo man, aalas 5, PA lang ng umaga, gising na ako. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa bigat ng dibdib ko. Sa mesa, nakabukas ang laptop, naghihintay na sumapit ang itinakdang oras, 8 a.m. Sabi ng mensahe kagabi, tingnan ko raw ang HR shared mailbox. Habang humihigop ako ng instant coffee, parang bawat tunog ng relo sa dingding ay martilyo na dahan-dahang tumatama sa aking ulo. Eksaktong alas 8, naglogin ako sa shared mailbox. Doon, may bagong folder na agad na umambad, asterisk asterisk, anonymous submissions asterisk asterisk. Nakalagay sa subject line ng email, Phase 2, Integrity Test. Nanlamig ako. Sa loob ng folder may 3 attachments, underscore testimony, underscore bia.pdf, underscore hotel incident, .docx, underscore, at underscore draft memo, underscore nina.pdf. Underscore binuksan ko ang una. Doon nakasaad ang umano'y pahayag ni Bea, isa sa MGA junior staff sa departamento ni Marco. Isang gabi, pinatawag ako ni Sir Marco sa opisina. Sinabi niyang mas mapapadali ang pag-approve ng leave ko kung makikipagkita ako sa kanya sa labas. Hindi ko tinanggap, pero natakot ako. Pinirmahan daw ito ni Bea, may pet sa PA. Ngunit nang tingnan ko ang signature line, halatang scanned lang mula sa ibang dokumento. Hindi tugma ang alignment. Sumunod, binuksan ko ang underscore hotel incident .docs underscore. Mas detalyado ito, naglalahad ng isang insidente sa isang hotel function room kung saan umano ay nakita si Marco na may kasamang babae. Ang deskripsyon ng babae, HR officer, nakaputing blouse, may ID lace. Tumigil ang hininga ko, hindi nakalagay ang pangalan ko, pero malinaw ang diretsong patungkol. Sa huli, binuksan ko ang underscore draft memo, underscore nina.pdf. Underscore laman nito ang isang huwad na memo na parang galing sa akin. Nakasaad, base sa aking pagsusuri, walang sapat na ebidensya laban kay Marco. Ang lahat ng reklamo ay walang basehan. Sa ilalim, ang aking pirma, eksaktong pirma ko. Para akong gumuho. Kung kumalat ang MGA ito, hindi lang si Marco ang tatamaan. Ako mismo,
Mawawasak ang integridad ko bilang HR officer. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagdating ko sa opisina, halos hindi ko matingnan ang MGA kasamahan ko. Naroon si Bia, masiglang nagbukas ng computer. Normal ang kilos niya, parang walang alam. Lumapit ako sa kanya. Bea, pwede ka bang makausap mamaya? Sa conference room? Ngumiti siya, walang halong kaba. Sure po, Ma'am Nina. Ngunit habang lumalakad siya palayo, hindi ko alam kung siya ba'y inosente o kasangkot. Asterisk, asterisk, asterisk. Bandang 10:00, tinawag ako ni Tessa. Nasa mesa na niya ang ilang kopya ng parehong files na nakita ko kanina. Nina, panimula niya. Dumating itong bagong submissions. Nakasaad na ikaw mismo ang nakasangkot. Ano ang masasabi mo? Hindi ako agad nakapagsalita. Sa loob ng ilang segundo, naririnig ko lang ang tibok ng puso ko. Ma'am, falsified ang MGA ito, hindi totoo ang memo. Kahapon lang, may USB akong natanggap, may MGA forged documents na rin. Umangat ang kilay niya. USB? Kanino galing? Hindi ko alam, basta iniwan sa mesa ko. Bakit ngayon mo lang sinasabi? May bigat ang tinig niya. Dahil gusto kong maging sigurado muna. Ayokong magsalita ng walang pruweba. Tinitigan niya ako, matalim. Nina, kung hindi mo mapapatunayan na peke ang MGA ito, ikaw mismo ang masasangkot. Alam mo yan, hindi ba? Tumango ako, nanginginig ang MGA daliri. Opo, ma'am. Asterisk, asterisk, asterisk kinahapunan, kinausap ko si Bea. Sa conference room, nakaharap siya sa akin, medyo kinakabahan. Bea, panimula ko. Lumabas sa shared mailbox ang isang statement na galing daw sa iyo. Totoo ba iyon? Nagulat siya. Ha? Statement? Wala po akong pinipirmahang ganon. Sigurado ka? Opo. Ang alam ko lang, nag-send ako ng regular weekly report kay Sir Marco. Pero statement? Hindi po. Pinakita ko sa kanya ang PDF. Nang makita niya ang pirma niya, napatakip siya ng bibig. Hindi akin yan. Oo, pirma ko yan pero galing sa ibang dokumento. Ginamit nila. Nanlamig ako. Isa pang kumpirmasyon na may gumagawa ng pekeng ebidensya. Bea, may napapansin ka bang kakaiba nitong MGA nakaraang linggo? May taong humihingi ng files o pinapapirma ka ng kung ano-ano. Tanong ko, nag-isip siya. Si June po, minsan humihiram ng reports. Sabi niya daw para sa data cleaning. Binigyan ko kasi tingin ko legit naman. Pwede kaya siyang may kinalaman? Hindi ako nakapagsalita. June na naman. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinagabihan, muli akong nakatanggap ng mensahe mula sa unknown number. Huwag kang magpanggap na inosente. May ebidensya na. Bukas, ipapakita sa panel. Napasapu ako sa ulo. Hindi ko alam kung sino ang kalaban ko. Si June, si Tessa o may mas pataas pang puwersa. Ang malinaw lang, papalapit na ang oras ng desisyon. Asterisk, asterisk, asterisk. Pag-uwi ko, nagdesisyon akong buksan muli ang USB. Inisa-isa ko ang MGA files. Doon ko nakita ang isang folder na hindi ko napansin dati. Asterisk, asterisk, forged, underscore, docs, asterisk, asterisk. Binuksan ko iyon at laking gulat ko. Naroon ang draft memo na may pirma ko, pati na ang statement ni Bea. May MGA layers ng edits, nakasave ang timestamps, at ang pangalan ng huling nag-edit, asterisk, asterisk J. Castro at Company. Asterisk, asterisk si June. Napasandal ako sa upuan, parang lumiwanag at dumilim ang mundo ng sabay. Siya ang may pakana, pero bakit? Ano ang pakay niya? At sa katahimikan ng gabing iyon, malinaw sa akin. Bukas, haharapin ko ang panel. At kailangan kong magdesisyon, ilalantad ko ba si June kahit wala PA akong kompletong ebidensya o mananahimik ako at hahayaan nilang ako ang madamay. Habang nakatitig ako sa ilaw ng laptop, alam kong alinman ang pil 7:00 ng umaga, hindi PA ako makabangon mula sa kama. Nakapikit ako ngunit gising ang isip, paulit-uli, na nire-replay ang natuklasan ko kagabi.
ang folder na asterisk, asterisk, forged, underscore, docs, asterisk, asterisk, ang pangalan sa metadata at ang email address na hindi maikakaila, j.castro.icompany.com. Si Jun. Matagal ko nang alam na mahilig si Jun makisawsaw sa MGA, bagay na hindi naman saklaw ng trabaho niya. Bilang junior staff, madalas siyang nagbo-volunteer sa MGA proyektong hindi sa kanya. Palaging tila may gustong patunayan, pero hindi ko inisip na kaya niyang mag-fabricate ng ebidensya. Ngayon, hawak niya ang MGA kasinungalingan na pwedeng gumiba hindi lang kay Marco, kundi pati sa akin. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagdating ko sa opisina, ramdam ko ang bigat ng MGA tingin. Parang lahat ng tao sa HR floor ay may alam na lihim na. Ako lang ang hindi PA umaamin. Sumalubong si Bea sa akin, may kaba sa muka. Ma'am Nina, may narinig ako. Parang bukas daw ipapatawag kayo ng panel. Totoo po ba? Huminga ako ng malalim. Oo, Bea, narinig ko rin. Pero huwag kang matakot. Kung hihingan ka ng statement, sabihin mo lang ang totoo. Tumango siya, ngunit nanatiling balisa. Asterisk, asterisk, asterisk. Sa mesa ko, naghihintay ang isang memo mula kay Tessa. Administrative Panel Hearing. Tomorrow 10 a.m. Subject, allegations involving Department Head Marco and HR Officer Nina. Required attendance. Parang umikot ang sikmura ko. Alam ko nang darating ito, pero iba PA rin pala ang pakiramdam kapag nasa papel na. Asterisk, asterisk, asterisk. Tanghali, tinawag ako ni Marco sa isang encrypted call. Nina, bulong niya, nakausap ko ang isang tao sa loob. Bukas daw, ilalabas nila ang forged memo na pinirmahan sa pangalan mo. Pati ang CCTV footage. Kung hindi tayo kikilos, tapos na tayo. May hawak akong pruweba, sagot ko. Nasa USB ang MGA forged docs at lumabas ang pangalan ni June sa metadata. Sandaling natahimik si Marco. June? Siya? Hindi ako magtataka. Matagal na siyang may galit sa akin, nakaagaw ako ng project lead na gusto niya. Marco, kung ilalabas ko to, kailangan kong ipakita na may relasyon tayo. Dahil malinaw sa files, masisira ako. Kung hindi mo gagawin, masisira ka PA rin. Mariin niyang sagot. At least kung lalaban tayo, hawak natin ang katotohanan. Asterisk, 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 hapon. Nagpunta ako sa IT lab para kausapin si Jiro. Dala ko ang USB sa isang evidence bag. Jiro, kailangan kong tulungan mo akong i-verify ang metadata. Dapat official chain of custody. Kailangan natin ng witness. Binuksan niya ang files sa isang secure terminal. Tama ka, Nina. Tingnan mo. Ito ang log, huling nag-edit ng dokumento, user na si asterisk, asterisk, j.castro, asterisk, asterisk. Timestamp, 1:14 a.m., linggo ng gabi. At ito, gumamit siya ng admin override para i-save ang file sa shared drive. Malinaw. Pwede ba nating i-present ito bukas? Tanong ko. Kung ako lang, oo. Pero kailangan ng approval ni Tessa para magamit ang IT logs. Nanlamig ako. Si Tessa? Paano kung siya mismo ang kasama sa plano? Nagkibit balikat si Jiro. Hindi ko masasagot yan. Pero isang bagay lang, Nina. Kapag nilabas mo to bukas, malalantad ka rin. Kasi may MGA chat at calendar entries tungkol sa'yo. Natahimik ako. Totoo. Hindi ko kayang itanggi na may relasyon kami ni Marco. At kung aminin ko iyon, sisirain ko ang sarili kong career. Asterisk, asterisk, asterisk. Pag-uwi ko, tahimik ang buong biyahe. Sa jeep, nakaupo ako sa pinakadulo. Hawak ang bag na parang doon nakasalalay ang kinabukasan ko. Dumaan kami sa MGA ilaw ng kalsada, mga nagtitinda ng prutas, MGA bata sa kanto, MGA tricycle na naghihintay ng pasahero. Normal sa kanila ang gabi, pero sa akin, ito na marahil ang huling gabi na tatawaging normal. Sa apartment, binuksan ko ang ilaw at agad akong naupo sa harap ng laptop. Binuksan ko ang USB muli at inisa-isa ang MGA files.
Lahat ng forged docs nakalista. Ang memo na may pirma ko, ang pahayag ni Bea, ang expense summary na may pangalan ko. At sa tabi ng MGA ito, ang MGA totoong chat namin ni Marco. Patunay na hindi lahat ay gawa-gawa. Pinikit ko ang MGA mata ko. Kung lalaban ako bukas, hindi ko lang ibubulgar si June. Ibubulgar ko rin ang sarili kong kahinaan. Asterisk, 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 maya-maya, may dumating na mensahe mula sa unknown number. Last chance, stay silent tomorrow and you'll be safe. Speak and you'll burn with him. Bumilis ang tibok ng puso ko. Alam kong ito ang parehong taong nagpadala ng MGA na unang banta. Tinype ko ang sagot. Hindi ako mananahimik. Pero bago ko PA na send, natigilan ako. Sinara ko ang phone at hinayaan na lang ang mensahe na manatiling unsent. Asterisk, 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 alas 11 ng gabi nakatanggap ako ng tawag mula kay Marco. Halata sa boses niya ang pagod at takot. Nina, kung bukas ang huli nating araw dito, gusto kong marinig mo. Mahal kita. Hindi ko man kayang ipangako ang kinabukasan, pero ang nararamdaman ko totoo. Naluha ako. Marco, kung sasabog ang lahat bukas, baka iyon na ang kabayaran sa maling pag-ibig na pinili natin. Tulaad ng sinabi ko, laban tayo. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagpatak ng alas 2, nagdesisyon ako. Inayos ko ang MGA dokumento sa isang folder. Underscore for panel. Sa loob naroon ang kopya ng forged docs at ang IT logs na pinadala sa akin ni Jiro. Inagdag ko rin ang isang personal statement, pag-amin sa relasyon namin ni Marco at paghingi ng rekusal sa kaso dahil sa conflict of interest. Alam kong sa pagsulat ko nito, winawasak ko ang sarili kong career. Pero mas pipiliin kung sumabog ang katotohanan kaysa manatiling bihag ng kasinungalingan. At habang pinapatay ko ang ilaw at nahiga, ramdam ko ang panginginig ng katawan ko. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ng panel ang lahat bukas. Pero malinaw sa akin, tapos na ang laro ng pagtatago. Bukas, haharapin ko ang apoy at kahit masunog ako, mananatiling bumabilis ang tibok ng puso ko habang naglalakad papunta sa conference room kinabukasan. Alas 9, PA lang ng umaga pero parang napakabigat ng hangin sa buong opisina. Tahimik ang MGA tao, tila may kutob na may malaking mangyayari. Sa hallway, nakakasalubong ko ang ilang empleyado na mabilis umiwas ng tingin, habang ang iba'y pilit ng ngumiti na parang may alam. Ang bawat hakbang ko ay parang nagmamarka ng katapusan ng isang bagay na matagal ko nang pilit pinoprotektahan. Sa mesa ng panel, nakaupo na si Tessa, ang HR Director, seryosong nakatingin sa MGA dokumento sa harap niya. Naroon din sina Ate Sison mula legal at si Mr. Alvarez mula audit. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Marco, tahimik nakababa ang ulo. Kita ko ang panginginig ng kamay niya habang hawak ang ballpen. Alam kong hindi lang siya ang kinakabahan. Nina, panimula ni Tessa, malamig at formal. Narito ka bilang investigator sa kasong ito, ngunit dahil sa MGA lumabas na impormasyon, ikaw din ngayon ay subject ng pagsusuri. Handa ka ba? Tumango ako, bagaman nanginginig ang loob ko. Opo, ma'am, handa po akong magsalita. Maganda! Singit ni Ate Mercison. Unahin natin ang bagong ebidensya. May memo na may pirma mo na nagsasabing walang basehan ang reklamo laban kay Marco. Anong masasabi mo rito? Huminga ako ng malalim at inilabas ang folder na inihanda ko kagabi. Ang dokumentong iyan ay peke. Mayroon akong kopya ng metadata at IT logs na nagpapatunay na hindi ko ginawa ang memo na iyon. Ang huling nag-edit ay si asterisk, asterisk, J. Castro at Company, com.asterisk, asterisk. Nagkatinginan ang panel. Sino si Castro? Tanong ni Mr. Alvarez. Si June Castro, junior staff sa departamento ni Marco. Sagot ko, diretso ang boses.
Nasa USB na ito ang lahat ng forged documents, kasama ang logs mula sa IT, nasa ilalim ng tamang chain of custody. Kinuha ni Jiro na nakaupo bilang resource ang USB at ikinabit sa projector. Lumabas sa screen ang MGA dokumento, ang forged memo, ang fake na statement ni Bia at ang expense summary na may pangalan ko. Kasunod, ipinakita ang properties tab, user na **J.Castro**, timestamped alas 1 ng madaling araw. Tahimik ang buong silid. Si Tessa, hindi kumurap, nakatitig lang sa screen. **, June, pwede kang pumasok, tawag ni Atay si Son. Bumukas ang pinto at pumasok si June. Nakataas ang baba parang walang takot. Umupo siya sa isang upuan sa gilid. Mr. Castro, panimula ni Alvarez, ikaw ba ang gumawa ng MGA dokumentong ito? Umiling siya, may mapait na ngiti. Hindi. Kung may nakalagay na pangalan ko, frame up yan. Sino ba ang may access sa IT? Si Jiro. Siya ang pwedeng mag-edit ng metadata. Nagulat si Jiro. Hindi totoo yan. Ako ang nag-verify. Hindi ako nag-inject ng kahit ano. Nagkagulo ang usapan. Nagsalita ng boses ang MGA tao sa mesa. Ako nanatiling tahimik pero pinagmamasdan si John. Sa ngiti niya, sa kumpiyansang hindi natitinag, alam kong may hawak PA siyang alas. At hindi ako nagkamali. Asterisk, asterisk, asterisk. Kung tutuusin, dagdag ni June, hindi ba't mas may dahilan si Nina na magtago ng ebidensya? Siya mismo ay kasangkot kay Marco. May MGA chat sila, may MGA gabi sila sa labas. Nakita ko sila. At narito, binuksan niya ang bag at inilabas ang isang sobre. MGA kopya ng text messages nila, printed screenshots. Inabot niya sa panel. Dahan-dahang binuklat ni Tessa ang laman. MGA mensahe namin ni Marco, totoo at malinaw. MGA oras ng pagkikita, MGA salitang may lambing. Nanlamig ako, ito na ang sandaling kinatatakutan ko. Nina, mariing wika ni Tessa, ano ang masasabi mo rito? Napalunok ako, tumingin kay Marco. Nakayuko siya, hindi makatingin sa akin. Ako naman, huminga ng malalim. Totoo ang MGA mensaheng iyon. May relasyon kami ni Marco at iyon ang dahilan kung bakit nagsumite ako ng recusal statement. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang investigasyon ng may conflict of interest. Nagkaroon ng katahimikan. Si June nakangisi. Si Tessa nakatingin ng diretso sa akin. Ibig sabihin, inaamin mo ang paglabag sa Code of Conduct. Opo, sagot ko, mahina pero malinaw. Inaamin ko, ngunit hindi ibig sabihin nito ay ako na ang may sala sa paggawa ng forged documents. Ang MGA iyon, gawa ng taong gustong sirain hindi lang ako, kundi pati ang integridad ng proseso. Asterisk, asterisk, asterisk. Nagpatuloy ang pagdinig buong umaga. Isa-isang tinanong si Bea, si Ramon, at kahit si Ella. Lahat sila nagpahayag ng pagkabigla nang makita ang MGA pekeng pahayag na di umano'y gali nang sa kanila. Lahat sila'y tumangging sila ang gumawa. Ngunit sa likod ng lahat ng testimonya, nanatili ang dalawang malinaw na katotohanan. 1. Totoo ang relasyon namin ni Marco. 2. May taong gumagawa ng pekeng ebidensya para mas malaki ang sumabog na iskandalo. At ang taong iyon, malinaw ang bakas, si June. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagkatapos ng hearing, lumabas ako ng silid na parang nauupos. Ang MGA tao sa hallway, nakatingin, bumubulong. Ang bawat hakbang ko'y parang tinataga ng tingin nila. Sa dulo ng koridor nakita ko si Marco. Nakatayo, naghihintay. Nina, wika niya, hawak ang braso ko. Salamat sa katapangan mo, pero tingin ko hindi PA tapos ito, may mas mataas na naguutos kay June. Si Tessa, tanong ko, mahina ang boses. Hindi ko PA masasabi, pero bakit gano'n na lang ang pagtanggap niya ng anonymous submissions? Bakit parang pinapayagan niyang lumaki ang lahat? Napatitig ako sa kanya.
Kung totoo ang hinala mo, ibig sabihin mas malalim ang sabwatan at baka pareho tayong gamit lang sa laro nila. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin, puno ng pangamba. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa maliit kong apartment, dumating ang isang email mula sa unknown sender. Ang subject line, Saturday Final Round. Binuksan ko. Naroon ang isang video file. Nang i-play ko, halos mabitawan ko ang laptop. CCTV footage mula sa rooftop. Ako at si Marco. Magkahawak ang kamay, nagsasalita tungkol sa aming relasyon. Malinaw, walang puwang para sa pagtanggi. At sa ilalim ng video, isang mensahe. Di bukas. Ito ang ipapakita. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung saan ako kakapit. Alam kong bukas, masisira na hindi lang ang karir ko, kundi pati ang natitira kong pangalan. Sa labas ng bintana, nakikita ko ang MJ ilaw ng lungsod na kumikislap. Ngunit sa loob ko, unti-unti nang dumidilim ang lahat. At sa gabing iyon, ramdam kong papalapit na ang huling hatol. 10:00 ng umaga, pumutok ang tensyon sa ikalawang araw ng administrative hearing. Nakaupo ako sa harap ng panel, ramdam ko ang bigat ng bawat mata na nakatingin. Mga kasamahan sa HR, kinatawan ng legal, at si Tessa na tila malamig ang titig. Sa kanan ko, naroon si Marco, tahimik, halos walang galaw, ngunit ramdam kong nanginginig ang binti niya sa ilalim ng mesa. Ngayong araw, wika ni Ate Sison ay ipapakita ang bagong ebidensya na natanggap ng panel. Kinagat ko ang labi ko. Alam ko na kung ano ang ibig niyang sabihin, ang video mula sa rooftop. Binuksan ni June ang projector at doon lumabas ang footage. Ako at si Marco magkahawak ang kamay, malinaw na pinag-uusapan ang relasyon namin. Hindi iyon kuha mula sa CCTV ng kumpanya. Ibang kamera ang ginamit, marahil hidden. Habang tumatakbo ang video, unti-unting lumakas ang bulungan sa loob ng silid. Pagkatapos, sumandal si June sa upuan, may mapait na ngiti. Ito po ang ebidensyang magpapatunay na hindi imparsyal si Ma'am Nina sa imbestigasyon. Tahimik ako ng ilang segundo, hinayaang lumubog ang lahat ng ingay, hanggang sa tuluyan kong ibinuka ang bibig ko. Oo, ako yan. Totoo ang relasyon namin ni Marco. Tumigil ang lahat ng bulungan. At iyon ang dahilan kung bakit kahapon, PA lang, nagsumait na ako ng recusal statement. Inaamin ko ang paglabag ko sa Code of Conduct. Pero hindi ibig sabihin nito ay ako na ang may sala sa pag-forge ng MGA dokumentong ipinakita. Asterisk, asterisk, asterisk. Nagmura sa isip ko ang katahimikan. Naramdaman kong halos bumagsak ang MGA balikat ni Marco, ngunit agad siyang nag-angat ng ulo. Ako man, inaamin ko, wika niya. Tinig na nanginginig. Mali ang naging relasyon namin ni Nina, ngunit walang kinalaman siya sa MGA gawa-gawang ebidensya. Ang lahat ng iyon ay orchestrated. Orchestrated ng sino? Tanong ni Mr. Alvarez. Napatingin ako kay June. May hawak akong pruweba, sabi ko, sabay abot ng USB na dinala ko. Nasa loob ang forged documents kasama ang metadata na nagpapatunay na si June Castro ang nag-edit gamit ang admin override. Nasa ilalim ito ng tamang chain of custody verified ng IT. Kinuha ni Jiro ang USB at ikinonekta sa projector. Isa-isa niyang pinakita ang properties ng files. At nang lumabas ang username na asterisk, asterisk, j.castro, asterisk, asterisk, tumigil ang mundo para kay June. Hindi totoo yan. Sigaw niya, tumayo mula sa upuan. Kung may login na pangalan ko, ibig sabihin na hack ang account ko, pwedeng si Jiro mismo ang gumawa. Jiro, wika ni Tessa, may posibilidad ba? Umiling si Jiro, matigas ang boses. Impossible. Ang override ay gamit ang personal admin token ni June. May security key iyon. Hindi basta mahahak. Asterisk, asterisk, asterisk.
Nagkagulo ang loob ng silid. Habang nagtatalo sila, bigla akong nagsalita. Pero hindi si June lang ang dapat tingnan. Kung mapapansin ninyo, lahat ng anonymous submissions, diretso kay Ma'am Tessa dumadating. Bakit ganon kabilis ang pagtanggap at pagpapasa ng MGA dokumentong walang verified source? Lahat ng mata lumingon kay Tessa. Nanatili siyang kalmado pero hindi nawala ang pagkakuyom ng kanyang panga. Trabaho ko ang tanggapin ang lahat ng submissions. Kung ako ang magdi-disregard, masasabing pinipigilan ko ang whistleblowers. Ayokong masabing cover-up, ngunit hindi ako tumigil. Kung ganon, bakit ako ang in-assign na investigator sa kaso ni Marco gayong alam mong may relasyon kami? Saglit siyang natahimik dahil ikaw ang pinakamaingat at pinakamahigpit na HR officer at hindi ko alam noon na may relasyon kayo. Pero ma'am, singit ni Marco, imposibleng hindi nyo alam. Matagal na kayong magkakilala ni John, hindi ba? Nagtama ang tingin ni na Marco at Tessa. At sa sandaling iyon, nakita ko ang bagay na kanina ko, PA, pinaghihinalaan. May koneksyon sila. Asterisk, 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 enough. Sigaw ni Atty. Sison, pinutol ang kaguluhan. Narito tayo para alamin ang katotohanan. May ebidensya laban kay June, may recusal statement mula kay Nina, may testimonya mula sa MGA empleyado. Sa puntong ito, malinaw na may peke at may totoo. Ngunit ang panel ang magpapasya. Nagpatuloy ang hearing hanggang hapon. Isa-isang tinanong si Bea, si Ella at iba PA. Lahat sila'y nagpapatunay na hindi sila ang nagsumite ng MGA forged statements. Lahat sila'y nagulat nang makita ang kanilang pirma sa MGA dokumentong hindi nila alam. Si June, patuloy ang pagtanggi. Si Tessa, nanatiling kalmado, ngunit hindi ko alam kung hanggang kailan. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagkatapos ng hearing, pinatawag ako ng panel para sa isang private session. Nina, panimula ni Mr. Alvarez, malinaw sa amin na may pagkakamali ka bilang HR officer, ngunit malaki rin ang papel mo sa paglalantad ng falsification. Kung hindi dahil sa logs na isinumiti mo, hindi namin mahuhuli ang pattern. Anong mangyayari sa akin? Tanong ko halos hindi makatingin. Magkakaroon ng disciplinary review laban sa'yo. Posibleng suspension, posibleng termination. Depende sa final deliberation, ngunit ang mahalaga, hindi ikaw ang gumawa ng MGA forgeries. Tumango ako at doon ako tuluyang nalaglagan ng luha. Asterisk, 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 kinabukasan. Formal na inanunsyo ang resulta. Si June, sinuspinde habang iniimbestigahan PA ang lawak ng kanyang ginawa. Si Marco, inilagay sa preventive suspension. Ako, pansamantalang inalis sa lahat ng kaso habang dumadaan sa disciplinary review. Nang inilabas ang memo, umalingaw-ngaw ang bulungan sa buong opisina. Ang MGA kasamahan nakatingin sa akin na may halong awa at panghuhusga. Ako, tumungo na lang, dala ang kahon ng gamit mula sa mesa ko. Planner, mug ng kape, at ilang lumang post-its. Sa parking lot, sinalubong ako ni Marco. Nina, sabi niya, mahina. Hindi ko alam kung may bukas PA para sa atin. Pero salamat. Pinili mong ilantad ang lahat kahit alam mong madadamay ka. Tumingin ako sa kanya, may luha sa mata. Mali ang pinili nating landas, Marco. At ngayon, binabayaran natin ang presyo. Naglakad siya palayo at iyon na marahil ang huling pagkakataon na makita ko siyang ganon, bigo, basag, ngunit totoo. Asterisk, asterisk, asterisk. Pag-uwi ko, naupo ako sa mesa, nakatitig sa bakanting pader. Ang dami kong nawala. Trabaho, pangalan, ang lihim na pagmamahal. Ngunit sa ilalim ng lahat, may natutunan akong aral. Ang pag-ibig sa maling lugar, gaano man katindi, ay may presyong hindi kayang bayaran ng kahit anong damdamin. At ang integridad, kapag sinakripisyo, hindi mo na mababawi. Kinabukasan, hindi ako pumasok.
Sa halip, naglakad ako sa tabing dagat, pinakiramdaman ng hangin, pinanood ang Emgya alon na paulit-ulit bumabangga sa dalampasigan. Para bang sinasabi ng dagat, kahit ilang ulit kang bumagsak, may pagkakataon kang bumangon. Ngayon, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero isang bagay ang malinaw. Tapos na ang kabanata ko sa kumpanyang iyon. Tapos na ang kwento namin ni Marco. At sa ilalim ng kumpidensyal na memo na muntik ng gumiba sa akin, natutunan ko ang pinakamahalagang leksyon ng buhay ko, na mas mahalaga ang